Ang nakaraan. Tinipon na nga ang lahat ng mga kalahok na nakapasa, at sa ngayon ay tutukuyin na ng leader kung sino ang magiging top 1 sa kanilang lahat. Kaya't nagpakitang gilas din naman si Calvo na sagutin ang mga katanungan nito. Habang napapatingin kay Jungwon at minamaliit ito, ngunit ang hindi niya alam ay mas marunong pa pala ito sa kanya, at siya na ngayon ang itinuring na top trainee ng Corpse Blood Valley leader. At dahil hinirang si Jungwon na pinakamagaling sa kanilang lahat, ay napalingon din ang mga kalahok sa kanya, at dagdag pang sinabi ng leader na deserve ni Jungwon ang top position, dahil nasagot nito ang kanyang mga katanungan ng saktong-sakto. Kaya't hindi din naman makapaniwala sina Moharang at si Yeochon, sa katalinuhang itinatago ng ating bida, at sa kung papaano ito sumagot sa leader. At ganun din naman ang ibang mga kalahok, dahil hindi nila maisip na yon lang pala ang kasagutan na maglalagay sa kanila bilang top trainee ng ikalawang pagsubok. Kaya't kinongratulate na nga ng Corpse Blood Valley leader si Jungwon, at inihagis nito ang token sa kanya na nagsisimbolo ng pagiging top 1, kaya't napapangiti na lang din ang ating bida at mayroon pa siyang mga naiisip na susunod na mga plano. At habang tinitignan ni Jungwon ang token na kanyang nakuha, ay bigla din naman siyang nagpasalamat sa Blue Spirit dahil ito ang nagbigay sa kanya ng mga sagot sa katanungang iyon ng Corpse Blood Valley leader. Kaya't sa pagkagulat ng mga kalahok sa paligid ay napapatingin nilang sila kay Jungwon ng may halong inggit, ngunit galit naman ang nararamdaman ni Calvo dahil hindi niya inaasahan na maagawan siya ng pagiging top 1 sa pagsubok na ito. At sa sobrang lalim ng kanyang mga pinag-iisipan ngayon, ay mayroon siyang nabubuong bagong mga plano laban sa ating bida habang matalas ang tingin nito sa kanya. Kaya't sa lahat ng iyon ay bigla din namang napatalikod ang Corpse Blood Valley leader habang sinasabi niya na masaya siya para sa 80 mga kalahok na nakapasa sa ikalawang pagsubok. At dapat ay maging masaya na din sila sa kanilang mga nakamtan ngayon. At sa mga sandaling ito ay lahat sila ay naging intermediate martial artist na, kaya't natuwa din naman ang mga ito at hindi sila makapaniwala na napromote ang kanilang mga martial arts. Ngunit habang masayang nagbabatian ang mga kalahok sa isa't isa at pinupuri ang kanilang mga nagawa, ay bigla din namang nagsalita ang Corpse Blood Valley leader at tinatawag niya ang atensyon ng lahat ng mga kalahok. At sa pagkabigla ng mga ito ay mayroon pang ini-announce ang leader, at sinasabi nito na ngayon ay i-explain nito ang lahat ng mga gagawin nila sa ikatlong pagsubok. At malakas na isinigaw ng Corpse Blood Valley leader ang pangalan ng formation na nakasulat sa mga flag, at ito ang Heaven and Earth 8 Encryptions Formations na sa katotohanan ay halos nabasa na nga nilang lahat. At ito ay isang sword formation na nagbabase sa pagkakaiba-iba ng kanilang 8 mga trigrams, at ito ay ginawa mismo ng dating Heaven-Earth Association leader. At para magawa ito ay kinakailangan ng minimum na 8 at maximum na 32 katao. At sinasabi pa nga ng Corpse Blood Valley leader sa kanilang lahat na inaasahan na niya ang mga matatalinong mga kalahok ay naintindihan na ang kanyang mga gustong ipagawa. Ngunit sa mga sinabing ito ng leader, ay bigla din namang nag-iba ang emosyon ng mga kalahok dahil akala nila ay tapos na ang mga pagsubok na isinagawa at sila ay nakaligtas na. Ngunit pilit pa ding sinasabi ng Corpse Blood Valley leader ang mga gagawin nila sa ikatlong pagsubok. At ang unang-una ay dapat silang bumuo ng grupo ng 8 katao at kinakailangan nilang magawa ang sword formation para makapasa sa ikatlong pagsubok na ito. At dagdag pa niya na kung sino ang pipiliing group leader ay automatic na makakapasa kahit na hindi pa nila magawa ang formation. Kaya't ito ay nagbigay naman ng pangamba sa mga kalahok at hindi na nila alam ang kanilang gagawin ngayon. Subalit binigyan din naman sila ng palugit ng Corpse Blood Valley leader para makapaghanda sa ikatlong pagsubok, at sinasabi nito na sa loob ng isang araw ay dapat na pumili ang bawat grupo ng kanilang group leader. At ang mga kalahok sa ngayon ay tila ba nag-isip na mas malala pa ang mga mangyayari sa susunod na pagsubok. Ngunit para bang mayroon ng mga plano si Jungwon at gagawin niya ito sa lalong madaling panahon. At sa istriktong pagsasalita ng Corpse Blood Valley leader, ay sinasabi nito na simula ngayon ay bawal na ang mga pagpatay sa bawat isang mga kalahok, at doon nagtatapos ang kanyang mga patakaran sa susunod na pagsubok.
Subalit sa mga narinig ng mga kalahok ay nangangamba sila kung hindi sila magpapatayan para makabuo ng grupo ay mas lalo pang magiging komplikado ang lahat. At sinasabi pa nga ng isang kalahok na kung ganito ang mangyayari ay siguradong gugustuhin ng bawat isa na maging leader para automatic na makapasa. Ngunit habang abala ang mga kalahok na nag-uusap, ay bigla din namang nagpahabol ang Corpse Blood Valley leader at meron siyang importanteng sasabihin sa kanila. At ipinaalam nito sa kanilang lahat na tatanggalin na niya ang mga Forbidden Pathlock na pumipigil sa kanilang mga internal energy. Kaya't sa impormasyong ito ay nagulat din naman si Kalbo at sa isip niya ay magagamit na nito ang kabuuan ng kanyang lakas sa ikatlong pagsubok. Kaya't sa mga naririnig ng mga kalahok ay bigla din naman silang nabunutan ng tinik sa kanilang mga dibdib at sinasabi pa nga ng iba na sa wakas ay hindi na mahigpit sa ikatlong pagsubok. At ganoon din naman ang nararamdaman ni Kalbo, at sa ngayon siya ay napapangiti at sinasabi sa kanyang isipan na siya na ang pinakamalakas sa lahat dahil magagamit na nito ang kanyang mga nakatagong kapangyarihan. At ang una niyang planong gagawin ay patungkol kay Jungwon, at sinasabi pa nga nito na wala siyang pakialam kung talentado ito o mayroong kakaibang mga kapangyarihan. At lahat ng mga iyon ay mawawalan na ng silbi kapag siya ay nakagamit na ng kanyang internal energy. At sa mga napakasamang tingin ni Kalbo sa ating bida, ay hindi pa ito nadadala sa kanyang mga natamo, at sa pagkakataong ito ay nagpaplano pa siya ng masama kay Jungwon. At dagdag pang iniisip ni Kalbo na maghintay lang si Jungwon, at hindi kalaunan ay magmamakaawa din ito sa kanyang harapan at hahalik sa kanyang mga paa. At sa kasalukuyan sa outer parts ng Heaven-Earth Association, ay makikita naman na napakapayapa ng lugar na ito. At sa sentro mismo ng bayan ay makikita ang Red Favor Pavilion, at halos lahat ng mga tao ay nagpupunta dito para ma-entertain at maging masaya ang kanilang mga araw. At kitang-kita nga sa loob na napakaaliwalas at napakalaki ng lugar, at ang mga customer dito ay unti-unti na ding dumadami sa bawat oras na pumapatak. At dito sa pavilion ay makikita din naman ang magagandang mga babae, na nagpapasaya sa bawat mga customer na pumapasok sa pamamagitan ng kanilang mga pagkanta at mga additional na serbisyo. At sa ngayon makikita ang kamay ng isang babae na nagdadabog habang hawak-hawak ang kanyang makeup, at meron itong malalim na iniisip na siya ay nawawalan na ng pag-asa. At ito nga ay si Gochan na sa ngayon ay nasa katawan ni Hachirin, at sinasabi nito sa kanyang isipan na bakit siya napunta sa lugar na ito, at ang gusto lang niyang gawin ay hanapin kung saan dinala si Jungwon. Kaya't medyo maluha-luha din naman si Gochan at napadpad siya sa ganitong klaseng mga tao at hindi na niya alam kung saan pa siya maghahanap at nang makapagkita ulit sila ng kanyang master. At naaalala pa niya na sinubukan niyang pumasok sa Heaven-Earth Association kahapon, ngunit napakahigpit ng seguridad sa lugar na iyon at wala siyang magawa kundi mapatingin na lang. Kaya't ang naisip niya ay susuhulan na lang niya ang mga guard para siya ay makapasok, at sinasabi pa niya na meron siyang importanteng dahilan sa loob. At sinabi naman ng isang guard na dahil matanda na ang babae ay kinakailangan na nitong makahanap ng kanyang asawahin, at ito ang naisip ni Gochan na palusot para mas kapanipaniwala ang kanyang mga intensyon. Ngunit naguguluhan na ang isip nito at bakit siya napunta sa ganitong kasunduan. At habang nag-uusap naman silang dalawa ay akala ni Gochan na ganun lang kadali ang lahat, at sinagot din naman siya ng guard na kung papapasukin siya nito ay siguradong papatayin siya ng kanilang nakakataas. Ngunit kung pipilitin siya ni Gochan ay meron siyang sasabihin dito, at mayroon siyang alam na paraan para makapasok sa Heaven-Earth Association. At sinabi na nga ng guard na kung alam ba ni Gochan ang tinatawag na Red Favor Pavilion, ngunit para bang mayroon na siyang natutunugan sa lugar na ito. Kaya't ito na nga siya ngayon, at si Gochan ay medyo naiilang pa sa kanyang mga nakikita sa loob. At siya ay napadpad sa lugar na ito, na kung saan ito ay itinuturing na bahay aliwan at ang lahat ng mga magagandang babae ay tinitipon sa lugar na ito para kumita ng pera galing sa kanilang mga customer. At ang kanyang mga naalala na sinabi ng guard na ang lugar na iyon ay mayroong maraming nagpupuntang mga high-ranking na mga tao ng Heaven-Earth Association. At nakakasigurado din naman ang guard na papapasukin siya sa lugar na iyon dahil maganda din naman siya.
At sa malalim na pag-iisip ni Go Chan ay napapasabi siya sa kanyang sarili na mabuti na lang at marunong siyang tumugtog at siya ay nakapasok sa pavilion. At sa katahimikan na kanyang mga nadarama, ay napatingin din naman siya sa pulang sinulid na nakatali sa kanya papunta kay Jungwon. At maaalala namang isa din siyang familiar spirit ng ating bida, at siya ay inilagay lamang sa katawan ni Hacherin para mabuhay dahil siya ay nasa bingit na ng kamatayan. At dahil din doon ay buong-buo na ang desisyon ni Go Chan, at ang kanyang layunin sa ngayon ay mailigtas si Jungwon kaya't wala nang atrasan ito, sabi pa niya. Kaya't gagawin niya ang lahat makapasok lamang sa Heaven-Earth Association, at sinimulan na nga ni Go Chan ang mag-makeup kahit na hindi niya alam. At habang ginagawa niya ang lahat ng mga ito ay bigla naman siyang nagulat dahil mayroong tumawag sa kanya, at dumating na nga ang isang babae at sinasabi kung handa na ba si Go Chan. At napatanong na naman ang matandang babae kung bakit natatagalan siya sa kanyang pag-aayos at dagdag pa nga na sinabi nito na huwag na siyang mag-ayos ng husto dahil maganda naman na siya. At sinabi din naman ni Go Chan na matatapos na siya ilang sandali na lang. At sa pagkagulat nito ay walang ano-ano na nagsalita ang matandang babae. At sinasabi niya na dahil sa magandang babae ito ay siguradong kukunin siya bilang kabit ng isang high-ranked na opisyal ng Heaven-Earth Association. At habang iniisip niya ang sinasabi ng matandang babae na siya ay gagawing kabit, ay para bang mawawalan na sa kanyang ulirat si Go Chan at hindi ito ang kanyang mga layunin na gustong gawin sa pagkakataong ito. At bigla din namang pumasok sa kanyang isipan na tumakas na lang sa lugar na ito at pasukin na lang ang Heaven-Earth Association ng mag-isa kaysa naman maging isang kabit. At sa kasalukuyan naman sa isang napakalaking templo, ay nagpapahinga naman ang mga kalahok at patuloy na nag-ensayo para sa ikatlong pagsubok na gaganapin sa susunod na araw. At sa loob naman ay makikita na katatapos palang kumain ng isang tao, at unti-unti na ngang inililigpit ang mga pinagkainan ng kanyang alipin. At sa ngayon ay makikita na nga si Kalbo na nakarecover na ang katawan, at ito ay nag-umapaw na ng internal energy, at sa ngayon ay damang-dama na niya ang mas lalong lumakas niyang katawan. Kaya't napapatayo na lang si Kalbo, at tapos na ang kanyang pag-iensayo sa ngayon, at gamay na niya ang mga internal energy na muling pumasok sa kanyang katawan at muli siyang pinalakas nito. Kaya't sa ngayon naisip niya na pwede na ito at kayang-kaya na niyang magpatuloy sa ikatlong pagsubok, at kahit na sino pa ang mga kalahok na bumangga sa kanya, ay kayang-kaya niyang tapatan ng harap-harapan. At napapaisip din si Kalbo na noong maramdaman niya na tinanggal na ang kanilang mga Forbidden Pathlock, ay naramdaman niyang ang internal energy na nanggaling kay Jungwon ay hanggang sa first rate pa lamang. At sa isip nito ay kayang-kaya niyang talunin ang ating bida kung sa palakasan lamang ng mga internal energy. At dahil siya ay nasa true peak ng kanyang internal energy, ay kawawang-kawawa si Jungwon kapag sila ay nagharap. At dahil din dito ay napakalayo na ng agwat ng kanilang mga kapangyarihan na tinataglay. At tiwalang-tiwala naman si Kalbo na ang mga magiging resulta kung maglaban sila ni Jungwon ay pabor sa kanya. At sa katunayan ay inaamin din naman ni Kalbo na talentado din naman si Jungwon pagdating sa paggamit ng espada. Ngunit kulang na kulang pa iyon sapagkat ang kanyang internal energy ay mas pinalakas pa sa ngayon at wala nang magagawa si Jungwon dito. At dagdag pa niyang iniisip na sa pagkakataong ito ay ang pinakamagandang gawin ay umupo at magpa-circulate ng internal energy sa kanilang mga katawan. Ngunit naaalala niya na siguradong nagpapahinga din si Jungwon sa mga oras na ito. At hindi na niya pakakawalan ang pagkakataong ito para sugurin si Jungwon, at sa isip ni Kalbo ay siguradong hindi na ito makakapalag sa kanya. At dahil nga sa sinabi ng Corpse Blood Valley leader na bawal silang magpatayan, ay magagawa nito ang kanyang gusto kahit nabugbugin pa niya si Jungwon basta't hindi lang niya ito papatayin. At sa mga masasamang plano ni Kalbo ay napapangiti na lang siya na may halong pagka-excited dahil sa wakas ay makakaganti na din siya. Ngunit ang hindi naman ito inaasahan ay nang binuksan niya ang pintuan sa kanyang silid, ay tumambad sa kanyang harapan si Jungwon na nakangiti pa at parabang inaabangan lang na lumabas si Kalbo sa kanyang pag-iensayo. At sa pagkakataong ito ay sinasabi din naman ng ating bida na napapabilib siya kay Kalbo dahil magkapareho sila ng iniisip
at sa ngayon ay ihinahanda na niya ang kanyang sarili para umatake. Kaya't sa biglaang pangyayaring iyon ay walang nagawa si Kalbo, at dali-dali din namang dinakma ni Jungwon ang ulo nito kaya't napapatingin na lang si Kalbo kay Jungwon at siya ay natutulala na lamang dahil hindi niya inaasahan na mauunahan siya. At sa mga pangyayaring iyon ay bigla din namang isinara ni Jungwon ang pintuan papunta sa silid, at uunahan niyang bugbugin ang kalbong ito para siya ay magtanda na at hindi na pumalagpas sa mga susunod na panahon. At sa sobrang lakas at bilis ni Jungwon ay dala-dala pa din niya si Kalbo kahit na hinahawakan niya lang ito sa kanyang ulo, kaya't pati ang alipin ni Kalbo ay nagugulat at hindi ito ang kanyang inaasahan. Kaya't habang nakahawak sa mukha ni Kalbo si Jungwon ay bigla din naman siyang napapaisip at sinasabi niya sa kanyang sarili na kinakailangan niyang tipunin muli ang kanyang mga internal energy para makaganti. Ngunit parang iba ang kanyang mga nararamdaman ngayon. At habang pinipilit pa din ni Kalbo na tipunin ang kanyang mga internal energy, ay napapansin niya na parang napupunta ito kay Jungwon. At kahit na sa anong pagpupumiglas nito ay hindi pa din niya magawang palabasin ang kanyang mga internal energy, at hindi kalaunan ay bigla nang ang nawala ito sa kanyang katawan at hindi niya lubos maisip na magagawa ito ng ating bida. At habang nasa ibabaw si Jungwon ay sinasabi nito na mahina pa pala si Kalbo at mali pala ang kanyang inaakala. Kaya't napapamura na lang si Kalbo sa sitwasyong ito at wala siyang kalaban-laban. Ngunit iyon lang din naman ang kinaya niyang gawin kay Jungwon dahil sinimulan na nitong pagbubugbugin ang kanyang pagmumukha na nagdahilan ng pagtalsik ng mga dugo nito. At sa mga nakikita ng alipin ay napapaatras na lang siya dahil hindi niya lubos maisip na mabubugbog si Kalbo dahil nararamdaman niya kanina pa lang na napakalakas ng internal energy nito. At sa sobrang pagkabugbog ni Kalbo ay napapasabi na lang ito na tigilan na siya ni Jungwon. Ngunit bigla din namang may iniutos ang ating bida sa kanya at sinabi nito na kahit na mahina pa si Kalbo ay wala na itong magagawa at kukunin niya ito bilang kagrupo niya. At dagdag pa nga ni Jungwon na dahil magkapareho ang takbo ng kanilang mga isip ay siguradong magkakasundo sila sa kanilang grupo, habang patuloy din namang pinagsususuntok nito si Kalbo ng matauhan kung sino ang mas malakas sa kanilang dalawa.